Musta? May malupit na anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para maibida mo kay Lablab mo. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Sipag yarn, masasabi mo na lang talaga sa bida natin na nagngangalang Noor, at iba din kumayad at tila di nakakadama ng pagod. Hanggang sa isang araw ay nakarinig na nga ito ng babae na humihingi ng tulong mula sa isang kuweba na agad na nga nitong pinuntahan. Sa gulat ni Noor ay bumulaga na nga sa kanya ang isang dambuhalang baka na ngayon lang siya nakakita. Pa-flashback 15 years ago, sa isang tagong gubat, nakatira ang ating bida kasama ang kanyang nanay na may sakit, na lubos nagso-sorry sa ating bida dahil wala itong magawa para makatulong at si Noor na nga samalo lahat ng gawaing bahay at iba pa. Kinagabihan ay nagluto ng sopas itong bida natin para sa kanyang mahal na nanay. Ngunit sa kasamaang palad ay di na ito natikman pa ng kanyang nanay at kinuha na ni Papa God. Ayun nga at tuluyan ang naging ulila si Noor ngunit sa kabila nito ay di nawala ng pag-asa para mabuhay. Asikaso dito, asikaso doon, isang pambihirang bata di tulad ng iba na puro TikTok na nga lang alam, puro pa reklamo sa kanilang mga magulang. Naiwan na ngang mag-isa at solo sa kanyang buhay itong si Noor, na binabalikan na lamang ang mga alaala ng kanyang mga magulang, noong mga panahon na buhay pa ang mga ito. Mga panahong kwenakwentuhan siya ng kanyang erpat ukol sa mga adventurers na lubos niyang kinaaaliwan. Dito na nga niya naalala ang laging bilin sa kanya ng kanyang nanay na mamuhay siya ng ayon sa gusto niya. Kaya naman kinabukasan ay naisipan nitong lumabas at pumunta sa kalapit bayan at tutuparan ang kanyang pangarap na maging isang adventurer. Inumaga na nga ito bago makakita ng isang bayan, na lubos kinamangha na nga ni Noor at first time niya makalabas at makatanaw ng isang malawak na bayan. Agad na nga niyang binaybay ang nasabing bayan at dito nagulat sa dami ng tao sa loob ng bayan. Samat-saring pagkain, bagay, at mga kalakal, pati na mga adventurer na siyang nagpa-excite sa kanya. Rekta na nga siya sa isang guild, ngunit sign niya lamang ng bantay at hindi nga raw ito lugar para sa mga bata katulad ng ating bida. Nang ulit na nga si Noor at sabi daw ng mga gwardiya sa labas ay dito raw siya magtungo kung nais niyang maging adventurer, ngunit binara lamang ni Manong at mag-aalala lamang daw ang kanyang mga magulang. Pinabatid naman ni Noor na ulila na nga raw siya at wala ng mga magulang, na siya nang nagpakamat ulo kay Manong sabay tanong sa pangalan ng ating bida. Dito na nga pinaliwanag ng bantay na para makapasok si Noor at maging adventurer ay kakailanganin nito na mag-aral muna sa Royal Training School, kung saan kailangan niya makuha ang kanyang job class. At kung di si Daido raw talaga si Noor na maging adventurer ay kailangan niya muna ng skills para dito. Kakayahan sa espada, o magic, at iba pa, dagdag na nga ni Manong kay Noor, di na nga nagsayang pa ng oras ang ating bida at rekta pumunta na sa nasabing eskwelahan, at dito na nga niya nasaksihan ang mga kasabayan niyang kanya-kanyang nadidiskubre ang kanilang mga skills. Makalipas ang ilang buwan ay todo effort parent na itong si Noor, ngunit sa kasamaang palad ay pinatigil na ng kanilang teacher at wala nga raw patutunguhan ang ating bida, at puro peri lang daw ang nagagawa niya magpahanggang ngayon kaya baka di raw talaga para sa kanya ang pagiging adventurer at maghanap na lamang ng ibang magagawa. Doon na nga naisipan ni Noor na subukan maging warrior, na malapit din naman daw sa isang adventurer, ngunit sa uulitin, makalipas ang ilang buwan, ay muli na naman itong nabigo. Maging pagiging hunter ay sinubukan na nga rin ito ngunit muli ay nabigo. Abat maging thief/spy ay binanata na nga rin at panatos ni Noor ngunit pati ba naman dito ay nabigo siya. Pati pagiging magician ay sinubak niya na rin ngunit di na naman pinalad at hanggang malapos porong apoy nga lang daw ang kaya ng ating bida, di rin nakatakas sa kanyang mata ang pagiging healer ngunit sa kasamaang palad ay tinalo pa raw siya ng band-aid sa paggamit kaya ayon ekis na naman. Lubos kinagulat na nga ito ni Manong sa Adventurers Guild at ni isa man lang daw na skill ay wala siyang na-acquire, sa loob ng 3 buwan ng palipat-lipat sa iba't ibang training schools. Sasmeriesep pero sorry, di kita pwedeng maipasok bilang isang adventurer ng ganyan ka, ika na nga sa kanya ng bantay. Umalis na ngang may kalungkutan si Noor, hanggang sa nakauwi na ito sa kanila. Ngunit sa kabila ng kabiguan nito ay nag-aapoy pa rin ang kadesididuhan nito, at panangakong mas magsasanay siya ng matindi nang maabot ang kanyang pangarap. Dito na nga ito gumawa ng isang espadang kahoy, at ayon daw sa kanyang sword instructor ay maaari kang makakuha ng panibagong skill sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpapractice ng isang skill. Since Perry nga lang ang skill na kaya ni Noor ay dito na nga niya itinuon ang training niya, hanggang sa inabot na nga siya ng 1 taon,
kung saan 10 espada na ang kaya niyang i-parry ng sabay-sabay. Sa pagdaan ng panahon, at inabot na nga siya ng 3 taon, ay mas lumakas na nga ang parry skill niya na kaya na ang 100 espada. Ngunit sa kasamaang palad ay wala pa rin daw siyang nakukuhang bagong skill, na ikinabahala na nga ng ating bida kaya mas pag-iigihan niya pa raw lalo ang kanyang training. Makalipas ang higit 10 taon at araw-araw na pagtitraining ng ating bida ay nagawa na nga niyang makapag-parry ng higit 1,000 espada. Ngunit sa kabila nito ay wala pa rin siyang nakuha na panibagong skill. Di naman ito naging rason para magpapigil ang ating bida sa kanyang pangarap, na siya nang muling sumubok at nagpunta sa Adventurers Guild ng katabing bayan. Iprenesinta na nga nito ang kanyang record sa dalagang nagbabantay ng guild, kung saan lamang ang kanyang medyo di kagandahang listahan ng kakayahan, mula sa pagpaparry, tiny flame, low heal at iba pa. Nang makita ito ng dalaga ay inirekomenda na nga nito ang mga training school na maaari niyang puntahan ngunit agad binara ng ating bida at napuntahan na nga raw niya ito lahat, na kinatamimi na lang ni ate. Mukhang di talaga ako pwede no ate, ika na nga lang ng nalungkot nating bida at napagtanto ang ibig sabihin ng bantay. Anong kaguluhan ito, biglang singit na nga ng isang lalaki at huwag nga raw niyang pag-initan ang bagong bantay niya. Ngiti naman ang bungad ni Noor dito at kumusta nga raw itong si Manong na di siya agad nakilala since matagal siyang nagsolo sa pagtitraining. Teka, ikaw ba yan Noor? Pagkagulat na nga nito, at dito nagtsikahan na nga ang dalawa. Kwento na nga si Noor ng mga ginawa niyang training all this time ngunit hanggang parrying nga lang daw talaga ang nagawa niya. Ayon naman kay Manong ay may iba't ibang ranks daw ang adventurers, mula S rank bilang pinakamataas hanggang E rank bilang pinakamababa. At para mapabilang daw sa E-rank ay kailangan mo munang magkaroon ng higit sa isang kapaki-pakinabang na skill, na sa kasamaang palad ay wala raw dito kay Noor. Ngunit, datapwat, subalit, ay hindi ibig sabihin nito na wala ng iba pang paraan para maging isang adventurer, ika na nga nito na lubos kinatuwa ni Noor. May tinatawag pa raw na F-rank na hindi pamilyar sa lahat, dahil may kaakibat daw itong kondisyones, kung saan bawal kumuha ng anumang quest na may kinalaman sa pagpatay at pagkuha ng mga items, at tanging mga gawain lamang sa palibot ng bayan ang pwede mong gawin, na halos mga pulubi nga lang daw ang pumapitos, di pa man tapos magsalita ang lalaki ay pinatulan na nga ito agad-agad ni Noor at i-register na nga raw siya ni Manong dito. Dito siyang tunay nga nakuha na ni Noor ang F-rank adventurer license niya na lubos kinatuwa na nga ng ating bida. Wala na nga itong sinayang pa na oras at binanata na lahat ng maliliit na gawain sa loob ng bayan, araw-araw, walang palya, iba din talaga ang kadesididuhan nitong ating bida. Happy-happy na nga si Noor dahil sa wakas natupad na raw niya ang pagiging adventurer ng may pakinabang sa ibang tao. Ayun nga at balik na tayo sa present time na pinakita kanina sa umpisa, kung saan todo effort ang ating bida sa kanyang mga ginagawa, nang may ngiti sa kanyang mukha. Hanggang sa dito na nga niya marinig ang sigaw ng babae na humihingi ng tulong, na siya niyang pinuntahan. Sa gulat ni Noor ay bumulaga na nga sa kanya ang isang dambuhalang baka na sa libro niya lang daw dati nakikita, kaharap ang isang grupo ng mga sundalo na may kasamang isang babae na tila nakagapos sa isang spell. Walang ano-ano'y tumilapo na nga ang isa sa mga sundalo na binanata ng durudamanyong baka, at iba pa na basic tinalo lamang ng halimaw. Nang si ate girl na nga ang babanata ng halimaw ay sumingit na itong si Noor at binato ang kalaban, dahil dito ay siya na ang pinag-initan ng nanggagalaiting baka, at nang ma-corner siya ay ginamitan niya ng kanyang parry ayon tumilapon. Agad naman itong naka-recover at sunod-sunod siyang inatake, na sinagot naman ang sunod-sunod na parry ng ating bida. Bagamat nasisabayan niya ito ay di naman makasabay ang espada na gamit niya at unti-unti nang nasisira. Hanggang sa nang protektahan na nga niya si ate girl ay bumigay na ito tuluyan ng naputol. Wala na nga raw siyang pakialam basta't maprotektahan niya ang nangangailangan, na siyang hugot ni Noor mula pa sa mga turo ng kanyang airpat. Gamit ang putol na espada ay muli na nga niyang sinabayan ang palakol ng durudamanyong baka, ayon patay ang baka at nagwagi ang ating bida. Pinabatid na nga ni ate girl ang pasasalamat niya at tinanong ang pangalan ng ating bida, ngunit dinedma lamang ni Noor at di nga raw siya importanteng tao para malaman pa sabay umalis na. Lady Lynn Ebert, sigaw na nga ng mga sundalo na Ram Espo at buti ligtas daw ang dalaga, habang ang ating bida naman natin eto nagmo-moment na naman at kailangan niya pangaraw ng mas maraming training. Paramihin nyo rin po like at subscribe ko mga idol, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko.
At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may pag-giveaway po ako ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section. Hihi, salamat.